machinery. Ang mga ito ay pagod na sa mga pilit na tambalan, sa mga script na halatang para lang sa engagement, at sa mga relasyong itinatago o ibinibenta para sa takilya. Master Henyo Joey De Leon, abay may ginawa no na talaga na may kinagulat ng lahat ng mga Davercads para kay Raisa May Dizon and Mr. Bimby Aquino Yap. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, narito na po ang ilan sa mga balita, no? Kung sa tingin po ninyo ay tapos na ang era na ng mga maalamat na cultural reset ng Philippine showbiz, ay mag-isip-isip kayo ulit dahil ang 2026 ay nagbigay sa atin ng isang plot twist na hindi hula ng kahit sinong astrologer or pop culture analyst. Sa gitna kasi ng nagbabagong landscape ng atensyon ng economy, kung saan ang mga traditional na noontime show ay patuloy na nakikipagbakbakan sa mga algoritmo ng TikTok at maikling attention span ng kabataan. Isang pambihirang phenomenon ang nagaganap sa entablado ng 8 Bulaga. Ang bida walang iba kundi sina Bimby Aquino Yap at ang bunsong anak ng Queen of All Media na si Kris Aquino, at si Raisa May Dizon, ang pambansang aling maliit na ngayon ay isang ganap na dalaga na. Ang ulat na ito ay isang malalim at komprehensibong pagsusuri sa dalawang malaking balita na yumanig sa entertainment landscape. Nitong unang linggo ng July 2026, una ang opisyal na paggawad ang sariling love team song na tambalang May and Bimby or Maybe na isinulat mismo ng Henyo Master na si Joey De Leon. At ikalawa ay ang viral na pagtanggap ni Bimby sa kanyang unang adult sweldo mula sa kanyang guest hosting stint, kung saan kalahati ay dediretso sa simbahan at ang natitira ay gagamitin para i-treat ang kanyang iconic na ina. Sa pamamagitan ng lens ng modernong sosyolohiya, media analysis, at may konting wisik ng Gen Z slang, hihimayin natin kung bakit simpleng mga segment na ito ay hindi lang basta showbiz chika, kundi isang seryosong pag-aaral kung paano nag-operate ang nostalgia, family values, at star power sa kasalukuyang henerasyon. Hindi lang to usaping pang-aliw, ito ay patunay na ang karisma at hatak ng pamilya Aquino kapag hinaluan ng tamang timpla ng modernong sensibilidad at kawalan ng pilit na hype, ang nananatiling may main character energy sa kulturang Pilipino. May Bimby bilang ultimate plot twist ng 2026 para sa mga batang lumaki noong early 2010. Pamilyar ang mukha ni na Raisa May Dizon at Bimby Aquino. Si Raisa, ang bibong bata na nanalo sa Little Miss Philippines noong 2012 na nagpauso ng cha-cha dance at naging bunsong host ng bansa na may sariling talk show. Si Bimby naman ay paboritong sanggol at bata ng media ng bawat hirit. Mula sa asawa ni Marie, commercial, hanggang sa nakakaaliw na hirit ng talk show ni Kris Aquino ay ginagawang meme at laman ng mga balita. Sila ang dalawang magkaibang mukha ng child stardom. Ang isa ay galing sa masa na sumikat dahil sa purong talento at talas ng isip, at ang isa naman ay pinanganak sa mga tugatog political at showbiz royalty ng bansa. So ipapass forward natin sa taong 2026. Ang muling pagtatagpo ng dalawang ito sa noontime stage ay nagdulot ng tinatawag nating organic cultural shift. Sa nakalipas na mga taon, nasaksihan ng bansa ang unti-unting pagbagsak at pagkabuwag ng mga dambuhalang love team na binuo ng mga malalaking network sa pamamagitan ng artificial na PR machinery. Ang mga ito ay pagod na sa mga pilit na tambalan, sa mga script na halatang para lang sa engagement, at sa mga relasyong itinatago o ibinibenta para sa takilya. Dito ngayon pumapasok ang Maybe or Raisa May at Bimby. Walang sino man ang nagplano na gawin silang seryosong romantic tambalan. Ngunit ang kanilang chemistry ay nagsimula sa isang napaka-wholesome na lugar. Ang kanilang pinagsamang kasaysayan at ang kanilang magkaibang personalidad na kapag
pinagsama ay nagbunga ng komedya at kilig na hindi pilit. Si Bimbi na ngayon ay isang matangkad, desente at medyo konyo ngunit magalang na binata ay perpektong katapat ng pagiging bubbly, natural at street smart ni Raisa May. So ang reaksyon ng mga netizens sa kanilang mga interaction sa Itbulaga ay hindi lang basta pagsuporta. Ito ay isang anyo ng collective nostalgia nung bumisita si Chris Aquino sa programa para biruin ang dalawa, lalong naging opisyal ang tambalan sa mata ng publiko. Ang internet ngayon ay talaga namang nagiging at dahil sa kanilang pagiging anti-love team, isang tambalang hindi nakasandig sa mga pagpapanggap na teleserye, kundi sa totoong buhay, totoong tawanan at totoong respeto. Ito ang uri ng content na mabilis kumalat sa TikTok, walang filter, may natural na tensyon at higit sa lahat, nakapagbigay ng ligaya ng walang kaakibit ng toxicity. So, Damahenyo Master Opera, paghimay ng lyrics ni Joey De Leon. Hindi magiging ganap ang isang showbiz phenomenon sa Pilipinas kung hindi ito bibigyan ng basbas ng mga institusyon ng industriya. Nitong July 12, 2026, official nang pumasok sa lore ng Pilipinas music at pop culture ang May Bimbi nang gawan sila ng kanta ng tinaguriang henyo master na si Joey De Leon. Kilala si Joey sa kanyang kakayang kumuha ng mga napapanahong issue, laro ng mga salita at mga sikat na melodies upang lumikha ng masa or earworm. Para sa Maybe theme song, ginamit ni Joey De Leon ang himig na walang kamatayang kanta ng The Beatles ng Let It Be. Ang pagpili ng kanyang kantang ito ay may dobling meaning. Bukod sa familiar ang melodiya sa lahat ng henerasyon mula boomers hanggang Gen Z. Sa pamamagitan ng mga classic rap revivals, ang tunog na pamagat na Let It Be ay madaling mapaglaruan para maging Maybe. Narito ang opisyal na lyrics na inilabas ng ulat mula sa Abante Tonight na ating hihimayin gamit ang modernong kritisismo. Sabi dyan, marami nang nausong mga love team sa showbiz. Nagsimula pa ito nung nakaraang Guy and Pip, gumaya rin ang Hollywood ng May, Jolly at Brad Pitt or si Jolly isang sa mga international artists. Nagkaroon din ng Benjen, si J-Lo at Ben Affleck. Nagkaroon din ng Katniel pero Aldab ang the best. Pero ngayon may bago na, goodbye na to the rest. May Bimbi, May Bimbi, May Bimbi, May Bimbi. Nagdalaga na po ang ating aling maliit. May Bimbi, May Bimbi, May Bimbi. Yun yung ilan sa mga line. Marami nang nauusong mga love team sa showbiz. Nagsimula pa ito nung nagkaroon ng Guy and Pip. Dito naglalatag na si Joey De Leon ng isang historical foundation, ang Guy and Pip or Nora Honor and Tirso Cruz III. Ang itinuturing na genesis ng modernong kulto ng love team sa Pilipinas noong late 1960s at 1970s. Sa pagsisimula sa kanila, ipinakita ng kanta na ang phenomenon na nasasaktihan natin ngayon ay bahagi lamang ng isang mahabang tradisyon na talaga nang masabi nating pagkahumaling ng mga Pilipino sa mga magkapareha sa screen. Gumaya rin ang Hollywood na may Jolly at Brad Pitt or Jolly at Brad Pitt. Nagkaroon din ng Benjen, ganon, 'di ba? Tapos Katniel, 'di ba? So dahil dito ay kinatuwa po ng mga netizen yung pagpapakita ni Sir Joey De Leon ng full support para kay Raisa May Dizon at Mr. Bimbi Aquino Yap. Kung saan nakagawa pa siya ng kanta para dito kay Raisa at saka kay Bimbi. So it only shows na talagang sila po talaga yung pinaka-highlights ngayon. At pinag-uusapan din nga na parang bumubuo na rin po ng isang pinakamagandang proyekto para kay Raisa at kay Bimbi, ang romantic comedy film or a series na mapapanood sa telebisyon or sa Netflix. So yung kanta po na ginawa po nitong si Mr. Joey De Leon or Master Henyo ay mabilis na naging meet siya para sa mga panay upang mag-celebrate ng social media. Sa halip na ituring itong isang seryosong pagtatangka na gumawa ng pop hit, tinanggap ito ng Gen Z bilang isang nakakaaliw, mataas ang antas sa pagiging meta at napakagandang halimbawa ng boomer humor crossing over it into Gen Z ironical enjoyment. Ginagamit na ito ngayon bilang background audio sa mga fan-made edits sa TikTok na nagpapatunay na alam talaga ni Joey De Leon kung paano kumuha ng atensyon ng publiko.
Kaya naman na talagang dito po sa balitang ito, makikita natin 100% yung support na pinakita ng ilang mga Davercads para kay Raisa May Dizon and Mr. Bimby Aquino Yap. Yung sinasabi po nila na parang the nostalgic or ang pagbabalik ng Love Team era sa Eat Bulaga. So, ano kaya ang mga susunod na ganap kay Raisa at Bimby? Yan ang ating aabangan sa mga susunod nating updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.